Mapagmahal naming Ama, sa pamamagitan ni Jesus, ipinahayag mo ang sarili bilang Diyos na sumasa atin. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, si Jesus ay naririyan nakasama namin sa Eucharistia, sa ibang mga sakramento sa Iglesia. Ang iyong Espiritu Santo ay ang ikalawang Emmanuel. Ibuhos mo ang iyong Espiritu upang buhayin, panibaguhin ang Iglesia sa kabanalan at sa biyaya ng mas maraming bukasyon sa pagpapahari at buhay religyosa at kabanalang pangkalahatan. Ibuhos ang iyong Espiritu sa mga dukha at bigyan mo sila ng kagalingan, aliw at katatagan. Padala mo ang iyong Espiritu sa bawat isa sa amin upang isang tabi namin ang daan ng masamang pita ng laman at maisabuhay ang isang malakas na buhay espiritual. Ama, sa tulong ng iyong Espiritu, bigyan mo kami ng tapang na ipahayag ang pangalan ni Jesus sa mga taong malapit sa aming puso at ang pagiging bukas palad na maibahagi ang kanyang pag-ibig sa mga taong malayo pa sa kanya. Dinadalangin namin ang bawat tao sa buong mundo nawa ay maanyayahan na kilalanin at mahalin si Jesus, ang tagapagligtas at manunubos. Naway makilala nila ang kanyang nag-uumapaw na pagmamahal. Nawa ang pag-ibig ding ito ang magpabago sa lipunan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mahal na Birhen ng Peña Francia, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Candelaria, ipanalangin mo kami. San Pablo Apostol, ipanalangin mo kami. San Juan Apostol, ipanalangin mo kami. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Lahat ng mga anghel at banal sa langit, ipanalangin ninyo kami. Muli po mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. I hope you accompany me. Samahan niyo muli ako sa loob ng 1.5 oras pagtalakay natin ng mga bagay tungkol sa ating pananampalataya. Especially, now that we are entering into the Peña Francia week. Next week is the Peña Francia week. Kahapon was the Traslación. Hello dyan sa I hope we have many viewers and listeners also in Camarines Sur, in the whole Bicol region. Sana po mas marami pa tayong sa pamamagitan po ninyo, kayo pong mga tagapakinig. At dito lalo na sa radyo, sa ating probinsya, Camarines Norte, especially sa mga barangay. We hope to really reach many souls, especially yung mga kapatid natin sa barangay. Maabot natin sila, ng mga kaawa-awa nating mga binyagang kapatid na mga Katoliko na kulang sa kaalaman ng ating pananampalataya, na siyang layunin ng ating programa, mga kapatid, in order to know our Lord Jesus Christ. May kasabihan po baga, you cannot love what you do not know. No? Hindi mo maaaring mahalin ang isang bagay na hindi mo nakikilala. So yan ang layunin ng ating programa, radio and Facebook evangelization, para nang sa gayon yung napakahalaga na layunin ng ating buhay makarating sa buhay na walang hanggan sa tulong ng liwanag ng ating pananampalataya. Ang ating tema sa gabing ito, mga kapatid, ay tungkol sa penitensya. On penance and eagerness to redeem through mortifications. Isang Sabado na pag
napag-usapan na natin, di ba? If you remember right, the reason for mortifications. Ngayon, it's about penance, na natalakay na din siguro natin one time. Tapos yun, yung masidhing pagnanasa na tayo makatulong, na to co-redeem. To co-redeem, sabi ni Saint Jose Maria Escriva, to co-redeem. Maging katulong din tayo ng ating Panginoon sa pagliligtas sa mga kaluluwa. Ano po? That we, in whatever way we can, na makatulong tayo sa maraming mga kapatid natin sa pananampalataya, especially sa pamamagitan ng itong tinatawag na ano po, penitensya, na? Penitensya. Sa simula ng buhay publiko ng ating Panginoong Hesukristo, katulad ni Juan Bautista, no? Yun ang kanyang isinisigaw, di ba? Do penance. Do penance. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Sabi ni San Juan Bautista, bago ang ating Panginoong Hesukristo, sinisigaw niya sa ilang, no? Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Ngayon din ang ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabi mong mapenitensya, gusto sabihin, gusto mong magsisi. Nakikita mo na ang iyong mga kasalanan, grasya ng Diyos, biyaya ng Diyos, at yan, kusang loob, no? Na ginagawa natin, kusang loob. At isa sa mga napakahalaga nun, palagi kong inuulit-ulit, mga kapatid, di ba? Part of our penitensya or penance is to go to confession. To go to confession. Ay yung madalas kong nababanggit sa inyo, na sana tulungan po ninyo ang maraming mga kapatid natin sa pananampalataya na maunawaan itong napakahalaga at napakagandang sakramento ng ating pananampalataya. Ito tinatawag nating kumpisal. Na maunawaan nila at gawin nila, no? To make a habit of confession. Kaninang umaga, yan, I hope they are listening, yung mga kinasal namin sa sa labo. Kina Kishel at si Dave, no? Binigyan ko ng diin. Sana po kayong lahat ng mga nakikinig, sa mga kakilala po ninyong mga kapatid, mga kakilala ninyong mga kapwa ninyo esposo, mga kapwa ninyo esposa, isa yun po sa importanteng magawa sana natin. Matulungan natin sila, especially ang dami pong ang daming mga kasalpari na hindi parte ng kanilang buhay may asawa. Itong penitensya. Kasama na yung kumpisal. No? Kasi kung meron kang buhay penitensya, a life of penance, parte noon yung tinatawag nating malimit na pagkukumpisal. Ano po? Frequent, the habit, yung tinatawag nating devotion of confession. May devotion ka. Lalo na pag sa mga mag-asawa. Yung kailangan nila ang grasya. Mahirap ang buhay may asawa, di ba? Wala namang perfect na esposo, esposa. Ganyan din, katulad ng mga pari, di ba? It's the same. Once you get ordained, once you receive the sacrament of matrimony, hindi man gusto sabihin, perfect ka na. No? Ando doon yung posibilidad na maging banal ka. Maging banal ka. Kaya importante, ano man ang ating estado sa buhay, maging pari tayo, madre,
binata, dalaga, may asawa, balo, lalo na mga binata at dalaga. Napakahalaga na sila mismo, no? Lalo na itong mga high school and then college. They really have to develop that devotion of confession already. Kasi kung kung nagkukumpisal ka na bilang binata o dalaga, ay ang laking bagay nun. Kasi papasok ka sa buhay may asawa na meron kang kababaang loob. Diba? Because one of the fruits of confession, regular confession, is humility. Kababaang loob, mga kapatid. Na mahirap pumasok sa buhay may asawa na, ayan, kita mo naman, di ba? Kaya, yun ang dahilan kung bakit hindi tumatagal ang mga mag-asawa sa kanilang pagsasamahan. When one or both of them are proud. No? Pride is the greatest enemy of marriage. Pride is the greatest enemy of the priesthood also. Pride is the greatest enemy of the religious life. Pride is the greatest enemy of the Christian life, mga kapatid. Kaya nga, isa yun sa importanteng maiging kayo sa kanya-kanyang pamilya po ninyo, no? Mga anak po ninyo. Kasi otherwise, they might enter marriage and hindi sila magkakaayos because of their pride. Usually, it's almost always the reason for the breakup. Pride. No? Pataasan. Sa init ng ulo. Kaya itong tinatalakay natin, mga kapatid, ay napakahalaga. No? Napakahalaga. Kailangan natin ng penance sa ating buhay Kristiyano in order to make reparation for so many sins of our own and of others. Diba? Parehong mga kapatid, it's the same message as that of Fatima. Diba? Fatima. Sabi ng ating mahal na ina, amend your lives. Amend your lives. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Baguhin na ninyo ang inyong buhay. Amend your life. For the Lord is already so much offended. So much offended. 1917 pa yung sinabi, mga kapatid. 1917. Be sorry for your sins. Amend your lives. Baguhin ang inyong buhay. Sabi ng ating mahal na, offer many, many sacrifices to the Most High. Mag-alay ng maraming sakripisyo sa kataas-taasan sa Panginoon. Bilang bayad puri sa maraming kasalanan ng sanlibutan. Ha? Kaya sabi, may tinuro siyang kaunting formula, di ba? Every time na every time na gagawa ka ng kaunting sakripisyo or mortification, di ba? Palagi mo, sabi niya, sabihin mo, oh my Jesus, this is for the love of you, in reparation for the offenses against the Immaculate Heart of Mary. Sabi yan, ganon. So, nagturo siya ng So, bawat, halimbawa, kung anong gagawin mong sakripisyo, dadasalin mo na sa isip mo. Aalay mo. Aalay mo. Lord, halimbawa, mainit ang panahon, di ba? Katulad namin, di ba? Pag nagmimisa, mainit, hapon, 1:00, 2:00, nagpapawis. So, di yun. Kayo naman, habang naglalabas siguro, nasa opisina, nasa daan, nasa loob ng jeep, di ba? So, actively and consciously offering, iniaalay, no? Lord, this is for the love of you. Itong init na nararamdaman ko ngayon. O di kaya, itong parang napipikon ako, napupundi ako dito sa kaharap ko, dito sa kausap ko. Lord, this is for the love of you.
and in reparation for the sins against the Immaculate Heart of Mary, and for the conversion of poor sinners. Or simply, you can just say, Lord, I offer this through the Immaculate Heart of Mary for the sins of the world, or for the sins of my family, for the sins of my husband, my wife, my children, ang mga kapatid ko, and for the sins of the whole world. So, yun na yun, mga kapatid. You are doing penance. Nagbabayad puri ka. Na kailangan natin gawin habang tayo nabubuhay. Kasi palagi kong pinapaalala, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Ano po? Kanina, yung minisahan ko sa patay, nakita ko yung cause of death, vehicular accident. Ay na-disgrasya, na aksidente. No? Katulad yan, mga kapatid, di ba? Especially yun, yung mamatay ka sa aksidente, mamatay ka ng bigla, na hindi ka man lang, katulad yan, kung hindi ka nagkukumpisal nakaka-worry, nakakabahala, di ba? Kung sino man yan, relative mo, pinsan mo, asawa mo, ang tagal ng panahon hindi nagkukumpisal, paano yun? Kung merong nakaimbak na maraming mga kasalanan, di ba? Palagi kong pinangangaral na masanay na tayo. Ano po? Make it something parang katulad ng panliligo natin araw-araw. Di ba? Going to confession should be as normal as taking a bath. Panliligo natin, di ba? Pagising mo sa umaga, automatic yan, di ba? Pupunta ka sa pagkatapos mo magkape, maliligo ka. So at least weekly or every 2 weeks or monthly, dapat maligo ang ating kaluluwa. Ano po? Especially sa mag-asawa. Para yung sabi natin, so that you don't get at each other's nerve. Sabi sa English ba, you're getting on my nerve. Kung sasabihin na nabuibuisit ako sa iyo, na naiinis ako sa iyo. Di ba? Yan ang hindi maganda sa mga mag-asawa. So that the communication will always be open. Pag nagkukumpisal palagi ang mag-asawa, yan, kita mo, the communication is open. Maganda ang samahan. Nagbibiruan pa nga, di ba? Nakakatuwa yung mga mag-asawang makikita mo sa Facebook na naglolokohan pa, di ba? Very beautiful ang mag-asawa, making a prank on each other, di ba? Ang ganda, no? Beautiful. Kanina sabi ko dun sa kinasal ko, you have a vocation to holiness. Yan. Sa mga mag-asawa, importanteng ilagay natin sa isipan natin yun. Ano po? You have a vocation to holiness through your married life. No? Hindi lang pari ang may vocation to holiness. Everyone has a vocation to holiness, mga kapatid. No? Kaya yung problema, kung hindi naman nagsisimba, wala pang Christian life. Di ba? Wala pang Christian life. Kaya importante nga, yung aasawahin mo, yung pipiliin mong mapapangasawa ng mga dalaga at binata. No? Very important. Look for virtue. Di ba? Virtue. Katulad yung virtue, yung katangian ng pagsisimba at pagsasamba. Diba? Hindi yung nagsisimba lang dahil nililigawan ka. Diba? Kailangan magsimba Kung hindi, di ba hindi mo sagutin? Ang problema, kung hindi habitual, hindi pa habit, wala pa sa kaluluwa ng lalaking iyan, gayun din, pasok mo na ang kumpisal.
Diba? Pagkatapos ng kasal, tapos ka na. Ikaw na lang, misis, ang magsisimba. Diba? Ikaw na lang. Ikaw na lang ang mag-worship. Yan. Mga bagay na pangkaluluwa, pang Diyos. Na yun ang pinakamahalaga sa ating buhay. Di ba? Without faith, we cannot make it to heaven. Di ba? Without a living faith and an active faith, you cannot make your married life workable. Mga kapatid, mahirap. Because the problem is in the soul. Nasa kaluluwa ang problema, mga kapatid. No? Kaya importante maigi itong ating pinag-uusapan na we live a life of penance. No? We would be unable to come to know Jesus Christ without yet having attained a true spirit of penance and conversion. No? Kasi yun ang dapat mangyari sa bawat Kristiyano. Kaya importante, bata pa lang. Yan, grade 4 pa lang, grade 3, grade 4. Nagkakaroon na ng conversion sa tulong ng mga magulang at tatay. Kinakausap. Diba? Kaya importante yung bata pa, kinikwentuhan na ng mga magulang. Bible story, for example. Diba? Yung mga simple Bible story, may mga nabibili naman. Para nakakapasok sa puso ng bata. Kasalanan, pag-ibig sa Diyos, grasya, diba? Pagsisisi. A very important role of mothers and fathers. No? That the first catechist in the home is the father and the mother. Kaya paano mangyayari yon? Na ang tatay at ang nanay ang magiging unang tagapagturo ng pananampalataya. Kung hindi naman sila, wala pa sa kanila yung sinasabi natin, a true spirit of penance and conversion. Yun na nagkaroon na. Nung high school, nung college, nagkaroon na ng conversion. Importante po yun. Mga turning point in their lives. Di ba? Nung elementary, whatever, it doesn't have to be big. Di ba? Na muntik ng masagasaan, muntik ng mapatay. It doesn't have to be like that. Minsan, nahuli mo yung anak mong babae na maliit, o yung anak mong lalaki, nahuli mo na pagdaanin niyo doon sa bilihan ng ng prutas, hindi ka nag-aalam, nagkuha ng isang apple. Diba? So pagdating ninyo sa bahay, ang ganun. Saan to galing? Diba? Especially yung palagi, pag-uusap, mga kapatid. Palagi nag-uusap. Talking. No? You have to communicate. You have to talk with your children. You have to talk with your spouses. No? Minsan, something very, very ordinary. Pero, may mga mag-asawa na hindi nag-uusap. Abnormal. Mga kapatid, no? Communication. We are social beings. We are social beings. How come some people, siguro, they never learned it when they were children. Hindi pinapansin ng nanay, hindi pinapansin ng tatay. Diba? Kaya ganun, lumaki na introvert. Hindi nag-iimik, hindi nagsasalita. Pag hindi ka nagsalita, hindi siya magsasalita. Ang hirap po ng buhay, mga kapatid, pag ganun, di ba? Magpag-asawa ka ng ganun. No? Para kayong laging nasa retreat. Di ba?
Para kayong laging nasa retreat. Magkaharap kayo. Nothing, wala. Nada. Ang sama. Diba? Abnormal. How come some people are like that? Wala tayong magagawa. We meet people like this, we try to understand them. Understand. Yung sinasabi ko sa inyo, sometimes, yeah, it could be difficult to understand. That's why it's one little good sacrifice to do and to offer to God, di ba? Yung hirap na di nakikipag-usap. Ano po? Without the true spirit of penance and conversion, we would still be dominated by sin. No? Kaya we must not avoid it out of fear or because we are skeptical about its usefulness or because we lack supernatural outlook. Kailangan po natin, mga kapatid. In fact, ang buhay dito sa lupa ay walang iba kundi penitensya, mga kapatid, penance, no? Si Saint Josemaria, meron siyang napakagandang sinabi doon sa maliit yung libro. In the way, madalas ko nababanggit sa inyo, I hope you get that book, mga kapatid, and use that for your own prayer life. No? Yung tatlo, nabanggit ko noon, di ba? The way, the furrow, and the forge. No? The way yung nauna. They have been translated into several languages, and millions na ang naipagbili ng mga librong yan. Sabi niya doon sa number 224, you are afraid of penance? Of penance which will help you to obtain life everlasting? And yet, in order to preserve this poor present life, don't you see how men will submit to all the cruel torture of a surgical operation? No? Eh, yung iba, hindi para sa dahilang pambuhay na walang hanggan, di ba? Yung iba, talagang katulad ng, di ba? Ito mga beauty, sumasali sa beauty contest. Hindi biro yung sakripisyong yun. Di ba? Pag nagpapapayat ka, for example, nagpapaliit ka, di ba? You have to cut on your caloric intake. For example, ma-juice ka na lang. Tapos may workout, swimming or whatever, special exercises. Pwedeng diet, no? Katulad yung kaibigan kong pari sa Manila, talagang nakakahanga, no? Kasi naglaki siya, yung bagong ordain siya, yung mga clerical niya, yung sutana niya, hindi na niya nasusuot. Tapos nagkaroon siya. It's a help from someone na marunong tungkol sa diet. Na tinuruan siya. So ngayon, nasusuot na naman niya uli yung mga damit niya na pampari noong siya'y bagong, I suppose, yung bagong ordained siya noon. No? Kaya yun, mga kapatid, kaya kayo po, when you're doing something, katulad niyang pag-exercise para lumit kayo, convert it into a supernatural purpose. No? Katulad ng nagpa-practice sa boxing. Di ba? Amateur boxing, professional boxing, dancing competition. Di ba? So many hours of practice. Don't forget to offer it up to God. Huwag kalimutan na iaalay sa Panginoon yung gawain na yan, mga kapatid, na para magkaroon ng merito, mga kapatid, so that it might have a supernatural
purpose, no? Iniaalay mo sa Diyos, nakakatulong para sa pagbabayad mo sa mga kasalanan mo, bayad puri, at sa kasalanan ng buong sandaigdigan. Avoiding penance, so napakahalaga dito mga kapatid. Avoiding penance would mean at the same time avoiding holiness. Diba? Kasi that is already holiness. Nagpepenitensya ka na. Tinalikuran mo na yung lumang buhay mo. Diba? Iyan po ang dapat magawa natin sa maraming kapatid natin. Kayo, bawat isa sa atin, no? Meron kang, nabanggit ko na, meron kang set of friends, kung sino man yan, 5, 10, na talagang kinikwento-kwento mo, kinakausap mo, diba? That you are really a true friend. That they can really open up to. Even very personal things, mga kapatid. Even very personal things, such as sin, no? Kasalanan. Upang sa gayon, isa sa mga, one of the, if not the best sign of charity, diba? Na gusto mo, itong kaibigan mong ito, ay mailapit mo sa Panginoong Diyos, diba? Kaya sabi natin, avoiding, kung ayaw mong mamuhay ng buhay penitensya, anong iniiwasan mo? Iniiwasan mo ang kabanalan. And perhaps because of the consequences of this, rejecting salvation itself. So, tinatanggihan mo, lalong-lalo na, ang buhay na walang hanggan. Di ba? Na yun ang pinakaasam-asam natin. Pinakaasam-asam natin na makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Huh? Kaya whenever we do this, mga kapatid, when we live a life of penance, we want to identify ourselves with Christ. Ano po? Nais nating makaisa, makapiling ang ating, kumbaga sa ano, magaya natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na dumating dito sa lupa, hindi para magkaroon ng di ba? He did come for a convenient life, for an easy life. Importante sabihin yun, no? Christian life is never easy. Yung totoong buhay Kristiyano, it is never easy. Kaya ito yung, our desire to identify ourselves with Christ will lead us to accept His invitation to suffer with Him. To suffer with Him. No? Kung si Jesucristo ay nagdusa para sa atin, sa akin, bakit naman hindi naman ako open na magdusa rin sa Kanya? Diba? Tanda ng tunay na pag-ibig. Diba? Christ died for me. I want to die also for Christ through the offering of sacrifices, mga kapatid. No? So let's have a break, mga kapatid. Let's have one music. It's an old song, no? Never, never my love. Pakinggan po ninyo ang mga wordings, bagay na bagay sa mga mag-asawa.
ask you to spend your whole life with me. Okay, mga kapatid, balik po tayo sa ating Life is Beautiful program. Kaya ang pag-usapan natin ngayon yung the offering of a life of penance through sacrifices and mortifications, mga kapatid. The source of sacrifices or mortification God asks of us is almost always to be found in our daily work. Yan. Sa ating buhay pang araw-araw, sa pamilya, sa ating pinagtatrabahuhan, sa ating ginagalawan, mga kapatid, sa kapitbahayan, doon na natin hanapin yung mga sakripisyo, mga kapatid, na halata mo if a person is a person who is mortified, gusto sabihin, isang Kristiyano, binyagan, kita mo may self-control siya. Ang sabi ba guys, he is a mortified soul. No? Isang kaluluwa na mapagtimpig. Yan. At iyon ang kailangan ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na ng mga magulang. ang asawa, si Mister sa kanyang Mrs., si Mrs. sa kanyang Mister. No? Especially yun, palaging importante sa mga mag-asawa. Ano po? Kanina meron akong nakitang isang post na galing kay Scott Hahn. Sabi doon, if you want a bad marriage, put yourself first. Yan. If you want a good marriage, put your wife first. If you want the best or a very good marriage, put God first. Put God first in your life. Diba? Sa mga sa dinami-dami ng mga mag-asawa. Diba? Kaya yan, kita mo, ang ugat ng problema is always that. Because God is not in the heart of the husband or the wife. Walang buhay na pananampalataya. Mga kapatid, no? Kaya importanteng ulit-ulitin, lalo na, binyagan ka. Alam natin yun, binyagan ka. But ang binyagan is someone who has already changed. Nagkaroon ng conversion. At patuloy na nagkakaroon ng pagbabago. Huh? Otherwise, para tayong katulad ng mga Hudyo ng panahon na dinatnan ng ating Panginoon, di ba? After hundreds of years, so many hundreds of years, bago dumating ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, sa lupa. O yun ang natagpuan niya. Mga Hudyo, mga naturingang mga
anak ni Abraham. Pero ang kanilang puso ay napakalayo sa Diyos. Di ba? Kita mo, hindi sila, makasarili. Dinatnan niya, puro panlabas, no? Externals ang nasa sa isip nila. Na ikapu ako ng gulay na ito, paghuhugas ng kamay, paghuhugas ng mga plato, externals, but not really entering into the heart na siyang ginagawa natin sa pananampalataya, mga kapatid. No? Kaya yan, importante, no? Bawat isa sa atin na matulungan natin kung sino yan, mga kaibigan natin. Maaring binyagan, sumalit ang layo-layo ng kanilang buhay sa Panginoong Hesus Kristo. No? Yan, buong araw, mula sa paggising natin sa umaga, getting up on the dot. No? Getting up on the dot, paggising natin. Especially yung nilagay mo yung alarm clock mo. Mga kapatid, if you set your clock at 5 a.m. or 5:30, pagtunog ng cellphone alarm mo o ng watch alarm, ayun, talagang babangon ka. Babangon. That's the first sacrifice of the day. Yung unang pakikibaka natin to rise up on the dot, no? Punctuality, doing our work well, especially yun, napakahalaga. Doing our work well, finish down to the last detail. Especially, mga kapatid, kapag tayo pagod na. When we are already tired, when we are already weary. Na minsan, ayan, na kita mo, impatience sets in. Nagiging na maikli ang pasensya mo. Lalo na tayo mga Pilipino, di ba? Very impatient tayo mga Pilipino. We can't afford to wait. Yan. Especially yun, kapag pagod ka na. Katulad nyo, mga nanay at tatay, pag uwi ninyo sa bahay, di ba? Ano man ang trabaho ninyo. Doon mo makikita ang isang nanay o isang tatay na talagang merong spirit of mortification, di ba? A mortified soul, sabi natin. E minsan, pagdadating mo, karalat ang mga gamit, di ba? Kulang pa sa turo ang mga anak, pagdidisiplina, pag-aayos ng mga gamit nila, di ba? Pagtanggal ng sapatos, yung mga bagay na dapat na ituturo ninyo sa inyong mga anak. Lalagyan ng sapatos, o yung hinubad na blusa, di ba? O t-shirt, o ihahanger, saan ilalagay. Yung order, mga kapatid. Order in the room na napakahalaga. Napakahalaga. Na maituro sa inyong mga anak. Di ba? Hindi yung batakwal. Di ba? Saan-saan ang tatapon. Tatapon ang polo, tatapon ang palda, kung saan-saan. Di ba? Especially in the light of all these gadgets na talagang they could be addicting, mga kapatid. They could be addicting. The gadgets, the tablet, the iPhones. No, nasisira ng mga anak po ninyo. That they are unable to communicate anymore, to socialize. Di ba? Kaya bigyan po ninyo ng please, very important. Meron kayong regulation. So, hanggang ganitong panahon lang, isang oras o what have you, na talagang pwede silang magbukas ng kanilang iPhone o ng kanilang tablet. Na hindi yung
nauubos ang panahon, nasa kwarto na lang, nagkukulong. Hindi na, wala ng panahon na makipaghuntahan sa nanay, tatay, mga kapatid, sa lola. Di ba? It's serious, mga kapatid. Serious. Yung mga discomfort of too much heat or too much cold. Di ba? Katulad namin mga lalaki, diyan sa mga barangay, di ba? Hindi porka mainit, maghuhubad ka. Di ba? The smile. The smile. The great need to smile every day, mga kapatid. Tayong lahat. Huh? Sometimes the best mortification and the easiest mortification for that matter, mga kapatid, is the smile. It's a smile, lalo na kami mga pari. At kayo rin, lalo na yung mga principal, yung mga head, di ba? Yung mga mayor, yung mga barangay captain, yung mga, may mga katungkulan, nakagawad, di ba? Nakita mo yung gumagaan ang buhay whenever they see us smile. Lalo-lalo kami mga pari, di ba? Complete with greetings, no? Magandang hapon po. Magandang umaga. Good morning po sa inyo. Ay, salamat po. May nag-offer. Salamat po. Thank you very much po sa inyong offering. Sa mga nag-serve, nagse-serve, at patuloy na nagse-serve. Di ba? Ano ba naman yung salamat ng marami? Thank you very much po sa mga nag-serve, yung mga tumulong, yung mga nag-donate. Di ba? Minsan, hindi man lang namin mapasalamatan. Samantalang pinaghirapan na yun. Pinaghirapan ng mga tao. Ang pera. No? Sobriety in eating and drinking. Lalo mga lalaki, di ba? Na itong masamang culture nating mga Pilipino na para bang basta't lalaki ka, kailangan manginginom ka. Di ba? Ito, makakantsawang ka. Under ka ba? No? Kaya pag mahinang klase yung mahina yung lalaki, nakahatak. Di ba? Sa halip na, okay, sasama po ako, 30 minutes lang ako, mga kapatid, ha? Kita mo yung conviction mo. Mga kapatid, ha? Kasi may pamilya ako. Di ba? Hindi ako under. Kaya lang, hindi na ako binata. Di ba? Katulad ng mga misis din. Sometimes you meet these married women already. In Manila, one time, naalala ko may nakausap ako isang maliit na bata. A little girl, no? I don't know, 7 years old. Where's your mama? Where's your mommy? Wala po, wala ang mommy. Bakit wala? Ando dun po sa barkada niya. No? Funny, no? How come some spouses, malalaki yan, mababae, they have not learned yan, or they have not yet awakened to the fact that they are not single anymore. No? Na hindi ka na pwedeng misis ka na. May anak ka na. Diba? Iba, andun pa rin. Minsan mas mahalaga. Kaya kita mo yung yung values ng isang tao. Alin ba mas mahalaga? Yung anak mo o yung mga friends mo? Minsan lalaki din, di ba? Kaya nga, a lot has to be
A lot has to be done, mga kapatid. Kailangan kayo, especially kayo lahat ng mga nakikinig sa akin, di ba? You, at least probably, you already have a bit of maturity. You know more about the faith already. Ayan. So what you do is try to reach out sa maraming mga mag-asawa. Yung preventive maintenance, especially. Na huwag na maghintay, no? Na, ayan, kung kailan matinding-matindi ang problema, saka pa natin papasukan. Diba? Let us not wait for that anymore, mga kapatid. Huwag na nating hintayin yung ganyan. Ano po? If you really want to be a penitent soul, again, it's Saint Josemaria, no? Both penitent and cheerful, you must above all stick to your daily periods of prayer. Ayan, when was that? Last Saturday, we talked about personal prayer, mga kapatid. Di ba? Yeah, very important. Yeah. Na sign of act of penance natin. Act of penance. Nga, yung aking buhay panalangin ay huwag kong kaligtaan. To stick to your daily periods of prayer. We should be fervent, generous, and not cut short. And not cut short. Hindi yung porque may piyesta, may binyagan, may kasal. So, yung 30 minutes of my daily prayer and talking to God, my communion with God, gawin ko na lang no? Hindi kaya may exam ako may exam. Madali kang mahulog doon, mga kapatid. May exam. And 30 minutes of prayer, regular prayer time, ay gawin ko na lang 10 minutes. Gawin ko na lang 10 minutes. At that's a real temptation from the devil, mga kapatid. Importante. Ito ang problema ng maraming mga Katoliko. They don't have prayer time. Kaya paano mo sasabihin na meron kang spiritual life, meron kang interior life, when you don't spend time with God in conversation, mga kapatid, no? And you must make sure that these minutes of prayer are not engaged in only when you feel the need. Yan. But at fixed times, whenever it is possible. No? Yung maraming mga kapatid natin, nagdadasal sila kung may pangangailangan lang sila. Mga kapatid. And that's not love of God. That's not love of God. Whether you are in need or not, whether you're in trouble or peaceful, you have to meet your love because Jesus Christ is our beloved. Diba? He is our God. He is my brother. He is my best friend. Diba? Ang lahat nakasalalay sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos. No? Kaya sabi dito, at fixed times. But at fixed times, whenever it is possible, don't neglect these details. If you subject yourself to this daily worship of God, I can assure you that you will be always happy. That you will be always happy. No? As well as those mortifications known as passive. Yung
yung passive mortification, mga kapatid, ay yung mga hindi natin hinahanap. Subalit, dumadating sa atin na maganda nating maialay sa Panginoong Diyos. Passive mortifications. Di ba? Halimbawa, naghihintay ka ng tricycle, naghihintay ka ng jeep, ay yung natindigan mong lugar ay medyo merong tubig. No? At hindi ka nag-aalam. Tapos dumaan yung jeep, yung tubig ay splash on your dress or on your polo. 'Di ba? Yun, passive mortification. Sa traffic, for example, no? Sa traffic, for example, medyo na-cut ka ng hindi maayos, muntik ka ng mabangga. Yung passive mortification, mga kapatid. Sabi natin, nakakapagkarainit. Sabi natin sa Bicol, no? Nakakapagpainit ng ulo. So, how do you approach that? How do you manage that? Tinatawag natin anger management. Diba? Isang driver din, o isang pasahero, o isang barbastusin na garapal na tricycle driver, dinuro-duro ka. Diba? Ito yung mga passive mortifications. Bigla na lang isang araw, pagising mo, para may sinat ka na. Ayan. They come, and they have to be offered up to God, mga kapatid. Huh? The mortification that we propose to ourselves and seek out are called active mortifications. No? Active. Kaya yung dalawang klase, mga kapatid. No? You have the passive mortification, yung mga dumadating sa ating buhay. Di ba? Yung sakit, bad news, or the death of a loved one, passive mortification. Then the other one is active mortifications, mga kapatid. Katulad ng yung ating napag-usapan kanina, active mortification. Yan, sisikapin kong ngumiti. Especially yan, mga kapatid, a little and yet very important sign of penance, no? Sisikapin ko, kayong lahat ng mga nakikinig sa akin. And we try to advise that to many of our friends. Kasi minsan nakakalungkot, no? How come hindi nag-good morning ka na? Diba? Good morning. Ang sama pa ng tingin sa'yo. Inismiran ka pa. Inisnab ka pa. So, yung ganun. Especially pag medyo hindi ayos ang ating sitwasyon, di ba? Halimbawa, napuyat ka, nagising ka ng madaling araw, hindi ka na nakatulog. Ayan. Kaya medyo iba, magaan ang ulo mo. So, that requires effort, mga kapatid, no? Napagalitan ka, nasabon ka. Di ba? Ayan, medyo down ka. Di ba? And yet, for the love of Jesus, you try your best. Kahit pa sabihin natin ngiting aso. No? Pilit ng ngiti. No? Pero nagganyan ka. Ay, good morning po. Na hindi nila nakahalata na meron kang dinadaan na mabigat at mahigpit na kalagayan. That's a real sign of a mortified soul or a penitent soul, mga kapatid. No? Isa yun. Kaya I even ask people to remind me. You remind your parish priest. No, very important. Kami, lalo na.
Because we present Jesus Christ. Diba? Kami ang, kumbaga, parang spokesman of Jesus Christ. We're the priests. We bring Christ with us. We sell Jesus Christ. Diba? Yun ang aming gawain, trabaho. Eh yet, minsan nakakalungkot kung wala nga. How can we attract people to Jesus Christ to come to church? Diba? Kung hindi, ay magandang ano po, simba po kayo ha. Simba naman po kayo paglinggo. Mga ganon. Which people, tayo mga Pilipino, na-appreciate po natin yung maigi. Lola, nanay, o nanang, magandang makiraan po. No? So nice, so nice. Kaya my friends, very important. Ano po? Sa ating buhay pang araw-araw. Especially yung pagtitimpi ng pagsalita. Minsan, huwag ka na lang umimik. Kasi ang pangit na ng banat ng mister mo. O ang pangit na ng salita ng misis mo. Sasalubungin mo pa ng isang pangit. Sunod doon, sigawan na. Di ba? Sigawan na. Katulad yung, kailan ba yun? Kahapon o isang araw. Di ba? Yung isang Grab driver. Di ba? Sinusunod niya yung bawal ang bata. Bawal ang bata. Ay yung mura ng mura. Sinuntok pa siya. May black eye pa sa mata. Yan. Ang tatapang. Mga kapatid, pag gano'n, baka hindi tumagal ang buhay natin. Yan. Baga sabi, naku, baka madali-dali tayong malagyan ng gripo sa tagiliran. No? We're really looking for trouble. Sa halip na timpi, katulad ng lalaking yon, kita mo, mabagtimpi siya. Hindi siya sumisigaw. Yun sa lalaki. Yung lalaki, sigaw ng sigaw. Minumura pa siya. Ngayon, yung magkasintahan, nasa kulungan. Diba? Let's have one more music, mga kapatid, before we resume. Itong, Frank Sinatra naman tayo. Nobody Wins. A serious song. A beautiful song. I like that song very much. Anymore, it doesn't matter who's right or wrong. We've been injuring each other much too long, and it's too late to try to save what might have been. It's over. Nobody wins. Make believing in forever is just a line, and it seems a little sadder each time we try, 'cause it's a shame to make the same mistake again.
and again. It's over. Nobody wins. We've gone too far, too long, too far apart. The loving was easy. It's the living that's hard. For there's no need to stay to see the way it ends. It's over. Nobody wins. We've gone too far, too long, too far apart. The loving was easy. It's the living that's hard. For there's no need to stay to see the way that it ends. It's over. Nobody wins. It's over. Nobody wins. Okay, mga kapatid. Last segment of our program, we were talking about penance, mga kapatid, na? At ito yung ating kanina, dito tayo natapos sa active mortification, no? Among these, the mortifications which refer to the control of our internal senses are especially important for our interior progress and for enabling us to achieve purity of heart. No? The internal senses, the imagination and the memory, mga kapatid, na parte na ang kailangan nating kontrolin, mga kapatid, na to control. Hindi lang itong salita natin o ano. Even our we could control also the facial expression, mga kapatid, no? Nahalata din baga, mga kapatid, no? Yung ating mukha, diba? Pag buwisit ka, pag nainis ka, the facial expressions, mga kapatid, sometimes it's also good na makontrol natin, no? Yung nanggigirigil na mukha natin, like a lion. Diba? Even that can be a source of mortification,
makontrol natin. Na hindi natin maipakita na galit tayo. Or when it does, walang problema. Sometimes it's even good to tell people, galit ako. Galit ako sa iyo. It's good to tell people that. Hindi yung nakangiti ka pero galit na galit ka. Nakangiti ka nga, nakokontrol mo sarili mo. Pero at the same time, kasi dahil nagkokontrol ka nga pwede mo rin sabihin, alam mo, galit ako sa iyo. Yan. Napakahalaga. Lalo tayo mga Katoliko, tayo mga Pilipino. We don't want to hurt people. We don't want to hurt people. But it's good to tell people. And at the same time, tayo din. Kung galit sa atin, hindi yung salamat, nagtitimpi ka. Pero kung galit ka sa akin, masama ang loob mo sa akin, it's good to be told. It's good to be told, mga kapatid, tayo sabihan. Upang sa ganun, ayan, bakit? Anong nagawa ko sa iyo? Diba? Meron ba akong nagawang hindi tama? Yan. Ang mag-asawa, lalo na. Nakakalungkot. 10 years na kayong kasal, nagsasama, 20 years na. And then pag-iisipin mo, 20 long years, and still you're not sincere with one another? My God. I mean, what have you been doing in your married life? Diba? Kasi dapat, yan ang isang fruit of especially kapag buhay nga ang pananampalataya ng mag-asawa. Diba? So, Agum, sweetheart, yan, galit ka ba sa akin? Yan, masama ba ang loob mo sa akin? Yan. And then, the spouse, the wife, or the husband opens up his heart. Balik tayo dito sa ating nabanggit kanina, the mortification of the imagination. Mga kapatid, yan, importante. Pagtitimpi ng ating imagination. Avoiding that interior monologue in which fantasy runs wild. Diba? Katulad yan, daydreaming. No good to daydream, mga kapatid. It's a waste of time. It's a waste of time and it's useless. Daydreaming. Dreaming of something which is not there. Nawala naman. Kung ano mga imagination natin. Diba? So, sa halip na ganoon, avoiding that interior monologue in which fantasy runs wild by trying to turn it into a dialogue with God, present in our soul in grace. Present in our soul in grace. Kaya yung images, mga kapatid, impure imaginations, mga kapatid, for example. Impure temptations. Diba? Kaya napakasama na magparatingin sa kung ano-anong nandiriyan sa computer, mga kapatid, kung pangit, balik ka agad. I-report mo nga, you should report. Diba? Yung mga group, diba? Minsan may mga pinopost na mga medyo barbastusin, bulgar, i-report para matanggal nila. Diba? We have to protect our imagination. Kaya ngayon hindi tingin ang tingin. Kung saan-saan tingin ang tingin. Lalo na mga kalalakihan. Diba? So with the women, we have to mortify
our eyes. We have to control our eyes. No? Not looking at everything. Because not everything is good for our soul. Yan. No? Mortification of the imagination. Importante. Kaya yung kaya importante. Never go into daydreaming. Don't ever give into daydreaming. No? Tapos yung kung ano-anong iniisip pa natin, di ba? Sana wala. Yung mga wishful thinking. Sana kung yung isa na lang ang sinagot ko noon at siya ang napangasawa ko. Di ba? Sana kung may asawa ako ngayon. Di ba? At hindi ako pari. Sana kung hindi ako nag-asawa, pari ako ngayon. Sana kung hindi ako nag-asawa, madre ako ngayon. But you're not that anymore. Mga kapatid, di ba? Hindi ka na yun. Hindi yun ang napangasawa mo, kundi ito. Itong lalaking ito, itong babaeng ito. So this is what is in the present. What is before you? That's the reality. Yan ang harapin natin. Ano po? Hindi yung mga mystical wishful thinking. Sabi ni Saint Josemaria Escriba. Sana kung ako noon, sana kung nag-engineering ako, sa halip na doktor, no? No. Yun ang pinili mo at tinulungan ka naman ng Diyos. Di ba? Pumayag ang Diyos. God permitted it to happen to you. Di ba? God permitted it. So, itong present situation mo, may mga difficulties, may mga hirap, may mga krus, sanctify it. Anyway, life is short. Mga kapatid, ang ikli lang ng buhay. No? Especially yung natutukso, di ba? Yung palagi kong sinasabi sa atin, tulungan natin na huwag maghiwalay ang mag-asawa. No? That they remain with each other. Yung palaging inuulit, yung kasal, simpleng kasal, mga kapatid. No? Simpleng kasal. Hindi na yung palaging nakikita natin na mga nakatrahe de bota. Sana, yun, sa mga kura paroko, simpleng kasal. Dalawa sila. Katulad doon, yung ginawa namin sa a whole year round. Sino man ang nais magpaka, na mass wedding, dalawa kayo. Okay na yan. Sige, kakasalin namin. Simpleng kasal. 3 kayo, 4 kayo, 5 kayo. Kahit sa barangay kasalin. Diba? Mabigyan lang ng sakramento ng matrimonyo ang mga kaawa-awa nating mga kapatid na mga kapusapera. Kapusapera. That is where the church, di ba? Dapat dun na ang simbahan preferential option for the poor. Hindi yung puro kasal na regular na ilang libo ang ginagastos nila. Karamihan ng mga kapatid natin, mga kapos, di ba? Kulang. May mga anak na. Nagsasama na sila ng ilang taon na. May mga anak na, 2 ng anak, 3 anak, 4 na anak, 7 ng anak. Di ba? Makita yung the social dimension, social action of the church na di ba, makatulong. We try to put a restraining check on the tendency of ours to go over and over some little happening in the course of which we have come off badly.
Diba? Minsan, pinapaikot-ikot natin sa utak natin. Especially yung napahiya tayo. Diba? Nasaktan tayo, napahiya tayo. Yan. Naisahan tayo. Bumabalik-balik sa utak natin. Nanggigigil tayo, nagmumura tayo. Diba? Kaya yung taong matagal na nating pinatawad, kinalimutan na natin. Because we don't know how to control ourselves. Yan. Habang nagluluto ka, habang naliligo ka, diba? Habang nagtututbrush ka, habang naglalaba ka, papasok ng demonyo. Ayun na naman, your emotions start to boil. Yan, sira na naman ang diskarte natin. Nagkasala na naman tayo kasi yan, bumalik na naman yung sama ng loob, galit. Yan, talagang papatayin ko yan o ano, pag nakita ko yan, kakasuhan ko yan. Tapos sa sana eh. Because we lack a mortification of the imagination. Eh po bagang dasal na maliliit, napakahalaga. Mga kapatid, maliliit na dasal, aspiration, no? Aspirations. Katulad ni Sacred Heart of Jesus, grant us peace. Dasalin po ninyo yan araw-araw, the whole day, especially pag merong mga pangit na hindi magandang pangyayari. Na kayo'y napahiya, o minenos kayo, ininsulto kayo, di ba? Na kumukulo, di ba? Ayan, yung maliliit na sa Lord Jesus, O Lord of Divine Mercy, I trust in you. No? Jesus, King of Mercy, I trust in you. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Paulit-ulit mga kapatid. Especially doon sa mga nakakalungkot minsan mga kapatid. May mga kapatid tayo na nahulog na sa depression. No? Nahulog na sa depression. Ayan, lungkot na lungkot, lumbay na lumbay, walang magawa, nakatunganga. Maaaring mangyari yan sa bawat isa sa atin din, mga kapatid. Kaya, make good use of the faith. Pray actively. At tulungan ninyo, ha? Please, help those people who are suffering from terrible anxiety, depression, ano po, yung mga psychiatric, minsan ang hirap mga kapatid. Mortification of the if we don't apply the break in time, our conceit and pride will cause us to overbalance until we lose our peace and presence of God. O yun ang binanggit ko kanina. Diba? Na hindi ka kasi nagdadasal. Hindi ka nagdasal kaagad sa puso mo. No, Lord Jesus, tapos sa po yun. I don't want that. I have already forgiven. Lord Jesus, help me. Sacred Heart of Jesus, grant us peace. No? Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. And the other one is mortification of the memory. Avoiding useless recollections which make us waste time. Ito nabanggit ko na kanina, di ba? Nakaraan na yun. Tapos na yun. Huwag ko nang pabalikin. Huwag ko nang hayaang bumalik pa sa aking alaala. No? Kaya mortification din yun, pagtitimpirin yun. No? Avoiding useless recollections which make us waste time. No, dati mong girlfriend, hindi na siya ang napangasawa mo eh. So why waste time with that? Yan, ginagamit ito ng demonyo. Di ba? Namimiss mo na yung dati mong girlfriend. Siguro maganda, i-text mo siya, hanapin mo sa Facebook, baka sakaling makita mo siya. Reconnect again. You're opening yourself to a danger and possible adultery later on.
No? Ay, yung mga, especially yung mga dati yung girlfriend, boyfriend, never even, no, entertain the possibility of meeting them again. Except when you accidentally bump into each other. Nakita kayo kung saang mall, sa Mega Mall, no, sa Robinsons. Ay, di okay, ganun lang. Hello. Hi, ay, good morning. Oh, kumusta? Alis ka agad. No? Alis ka agad. Do not let the devil capitalize on that situation, because otherwise, my friends, it can lead to trouble again. No? Mortification of the intelligence also, mga kapatid. No? So as to put it squarely to the business of concentrating on our duty at this moment. Kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung pinagtatabuhan natin, ginagawa ko, yan, doon ko i-concentrate ang aking isip, ang aking intelligence, ano po, at hindi kung saan-saan. No? And also, on many occasions, of surrendering our own judgment so as to live humility and charity with others in a better way. No? Minsan, wala. Hindi naman masyadong mahalaga. So, I give it up. Okay, no problem. Wag na. Wag na argue pa. Wala nang away. Ano po? So maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagtsatsaga sa akin sa gabing ito. Muli naman sana next Saturday we see each other. Ano po? Peña Francia Week. So many people, mga kapwa natin Bicolano and others going to Peña Francia to give homage to Our Lady, our ina ng Peña Francia. Ano po? Thank you very much kay Ate Rose, kay Kuya Frank na nakasama ko ngayon sa ating program na Life is Beautiful. Salin po natin ang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, ipagadya mo kami sa labanan. Maging tagapagtanggol kanawan namin sa kasamaan at bitag ng Diablo. Pakumbaba namin idinadalangin ang prinsipe ng langit sa kapangyarihan ng Ama. Nabigkisin mo sa impyerno si Satanas, kasama ng iba pang masasamang espiritu na nagkakalat ng lagim dito sa mundo. Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here, ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint John Marie Vianney, pray for us. Saint Jose Maria, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. All the angels and saints in heaven, pray for us. Thank you po sa inyo lahat at maraming salamat and good night po sa inyo.